Hi mga kaibigan, nakakainis. Atin pong sawayin, boljakin, puntusan itong mga naninira po kay President Bongbong Marcos. Sino-sino po ang mga ito at tungkol saan? Well, ang talagang lagi nang naninira dyan po ito nga pong si Vlogger Maharlika. Binlag ko na ito a few days ago, yung tungkol nga po sa pagboboljak niya kay PBBM, yung tungkol po dun sa Marawi bombing, na kesyo daw, imbis daw na asikasuhin yung issue, yung mga biktima doon sa Marawi, nag-happy-happy daw, nakipag-party-party, umattend daw ng kasalan. Yung bang high-profile wedding ng Aboitiz at Acuzar. At kung ano-ano po ang sinabi niya. Ngayon, ito palang si Maharlika, kaya ito pong babaeng ito, wala nang ibang ginawa kundi maghagilap. Talagang pinagpapaguran niya na mag-research ng mga maipupukol. Makapanira lang po kay Bongbong Marcos. Biruin mo, akala pala niya, yung kasalan, nangyari nung sabay doon sa Marawi bombing. Kaya kinwestiyon niya, yung pakikipag-wedding party ni Bongbong Marcos at ni First Lady Liza doon sa kasalan. Imbis daw na asikasuhin yung trahedya doon sa Marawi. At idinugtong pa niya na yung panguudyok niya sa mga militar at pulis at mga kababayan natin na patalsikin na daw si Bongbong Marcos. Biruin mo, yun naman pala yung kasalan pala nangyari December 2. Tapos na, Maharlika. Hindi sabay. Nauna yung wedding, December 2, at talagang nag-attend doon, yung first couple. Hindi po during the day of the bombing. Yung bombing, December 3. Yung kasalan na inatinan nung first couple was December 2. Akala ko magaling ito. Makakita lang ng issue, hindi naman chinek kung kailan ba nangyari yung mga issue na yun. At isa pa po dito, itong si Jason Sadin, anti-Marcos pala ito. Wow, hindi ko alam, anti-Marcos. Isa rin. Parang si Maharlika din. Sinisiraan din si Bongbong Marcos, sinungaling daw. Akala mo naman kung sinong malinis, 'di ba? Kamakailan lang, 'di ba? Parang inaresto 'yan sa isang anong crime ba 'yun? Nakulong nga ata 'yan Pwede na kalabas na. Itong mga taong ito, nakikita yung alam naman po natin na tayong tao, minsan nagkakamali tayo o mayroon tayong mga maling desisyon o nagagawa. Tao lang Pero bakit ba parang nakafocus lang ang mga atensyon doon sa negative? Bakit yung mga magagandang ginagawa ng Pangulo, hindi ninyo pinag-uusapan o tinatalakay? Marami namang ginagawang maayos Hinahanap lagi yung mga negative, yung mga pangakong hindi pa nangyayari. Kesyo yung hindi pa nga nag-iisang taon sa posisyon yung Pangulo, hinahanapan ng 20 pesos na bigas. 2022 pa, last year. Kauupo lang nung Pangulo, hinahanapan na ng 20 pesos per kilo na bigas. Ano yun?
Hindi mo maintindihan dito si Maharlika ba? Sobrang galit talaga niya kay Bongbong Marcos. Hindi mo maintindihan kung bakit. Parang ano na eh, out of control na. Unreasonable na eh. Nakikita lang, hindi po maganda kasi mga kababayan, hindi maganda sa isang tao yung, ang nakikita mo lang doon sa tao ay puro masama. Na para bang wala nang ginawang mabuti yung tao. May mga ginagawang mabuti, di ba? Yung standard dyan sa West Philippine Sea, ano ba yan? Kaysa naman dyan sa sinusuportahan niyang sila, yung mga Duterte, na ano ba ang ginagawa dyan sa West Philippine Sea? Di ba pinamimigay? Di mo maintindihan itong mga taong to kung para sa bayan ba ito o sana wag na lang magsasalita. Nakakasira ng ano eh. Nakakagulo ng isip. Hindi naman nakakatulong. Well, nakakatulong doon sa mga sinusuportahan nila. Kasi dumadami ang kanilang tagahanga, supporter, at lumalaki ang views, yung kita. Pambihira. Nag-attend lang ng wedding na mananawagan na sa mga militar na patalsikin yung Pangulo. Ay mga militar, kayo mga sir, mga ma'am, anong ginagawa nyo? Anong hinihintay ninyo? Alisin na yan. Ano, para iupo si Sara? Si Sara na walang utak? Si Sara na spoiled brat? Si Sara na pro-China? Si Sarang bubita? Oo, bubita yun para sa akin. Kita mo magsalita, walang sense magsalita eh. Puro prepared speech. Binabasa na nga eh, mali pa. Bubita. Kung magbasa, parang talo pa yung, parang grade 1 magbasa. At yung mga public pronouncements niya yan, I don't think na kanyang sarili niyang utak yan eh. Prepared speech nga eh. Ewan kung sino ang sumulat niyan, kaninong idea yun. Baka doon lang yun sa mga advisor niya eh. O di wala kang sariling paninindigan kung nakikinig ka lang doon sa mga tao sa paligid mo. Di ba? Hindi ko maintindihan kung ano ang nagginugusto nila dito sa mga Duterte. Itong mga maka-Duterte na ito. Hindi naiisip yung pagiging maka-China at pagiging traidor sa bayan, mga kababayan. Ewan. Tapos parang itong mga pro-Duterte vloggers, parang ang lakas ng paniniwala po nila na talagang si Sara ang mananalo sa 2028. Sure na sure po sila eh. Bakit kaya? Naku mga kababayan, nakakatakot. Kakatakot po yan kapag si Sara ang naging Pangulo. Sabi ko sa inyo. Sana gumawa tayo ng paraan na hindi yan matuloy. Ano po? Pagtulungan po natin. Ikalat po natin yung mga opinion ng pro Marcos. Di ba? Ay, naku. Ayaw ng kapayapaan. Sige po mga kababayan, kasi talagang hindi maganda ang pakiramdam ko. Hanggang dito na lang muna. Siguro, magpapahinga muna ako ng
ilang araw na hindi maganda. Sige po, maraming salamat sa panunood at magkita-kita po tayo muli. Okay? Peace.